1 year na nga talaga ako dito sa Japan. Ang bilis naman. Hay mga langga, konnichiwa. Yun na nga at 1 taon na nga din ako dito sa Japan. Na para bang kahapon lang ako dumating dito. At dahil today ay extra special, nag-crave talaga ako ng Ichiran Ramen kaya kumain kami today sa Ichiran para i-celebrate ang 1 taon ko dito sa Japan. Syempre, Ichiran na yan eh. Una, nag-self-ordering muna kami at nagbayad sa machine tapos pumasok na at binigyan nga kami ng staff ng order sheet kung saan you need to circle your preference sa kakainin mong ramen. Naalala ko nga way back 2024 pa last ko nakain sa Ichiran at nagawan ko din yun ng vlog dati. May araw na gusto ko kumain sa Ichiran kaso grabe kasi ang pila at ang daming tao, lalo na during winter dati. Kaya ang saya ko ngayon na makakain na ulit ng Ichiran Ramen. Okay, balik tayo sa experience ko sa 1 taon ko dito sa Japan. Honestly, ang dami na nangyari sa loob ng 1 year na ito. May mga araw na sobrang saya, may mga araw din na nakakamiss ang Pilipinas, may mga araw din na nakakapagod mag-adjust sa bagong environment, bagong culture, at bagong pagkain. Pero looking back now, masasabi ko talaga ang layo na narating ko compared sa sarili ko dati at 1 year ago. At isa rin sa mga bagay na sobrang pinapasalamat ko ay hindi ako inabot ng 1 taon dito sa Japan na walang trabaho. Sobrang thankful ako kasi ang bilis ko rin nakahanap ng trabaho dito at malaking bagay na din yun sa akin kasi nga ako yung breadwinner sa pamilya namin. Alam naman natin na hindi madali magsimula sa ibang bansa, bagong environment, bagong sistema, bagong culture. Kaya sobrang blessing talaga na naka-adjust na ako at nakahanap agad ng trabaho not for me but for my family sa Pinas. At aside from work, sobrang thankful din ako kasi nakahanap ako ng mga masaya at mababait na kaibigan dito na talagang ituturing kang kapamilya at napaparamdam na hindi ka nag-iisa dito sa Japan. Thank you, Lord! Unang kain at unang higop ng sabaw, ang sarap talaga ng Ichiran Ramen. Isa din na dream come true ko ang ma-experience ang 4 na season dito sa Japan. Unang-una, spring, summer, autumn, and winter. Sobrang meaningful din for me na same outfit yung suot ko ngayong noong pagpunta ko dito last year. Ito talaga pinili kong suotin ngayong araw. Sa 1 taon ko nga dito sa Japan, ang mga natutunan ko ay unang-una, how to be patient sa mga bagay-bagay at sa sarili ko, how to adjust, marunong makisama at be mindful sa lahat ng bagay, how to appreciate small wins, how to be strong kahit malayo sa comfort zone ko, and how to keep going even when life feels unfamiliar. Sa sobrang sarap nga ng Ichiran, ang bilis ko naubos ang unang order ko at buti na lang kasama sa order ko ang mag-add ng noodles at may kasama na rin ang fave ko na matcha pudding na sikat din bilang dessert nila dito sa Ichiran. Hindi man totally perfect ang unang taon ko dito sa Japan but for me, bigla akong nabuhayan sa mga pangarap ko at masasabi ko talaga na worth it ang Japan at sobrang ganda ng Japan na kahit ang challenging tumira dito dahil sa language barrier nga at maraming bawal, mas okay na dito kasi mas marami ka talagang matutunan at for that, sobrang grateful ako. Most of all, thank you Lord for guiding me through this whole journey. Thank you for everything and of course for giving me a very kind and caring and loving husband na makasama ko habang buhay dito sa Japan. Now that natapos ko ng 1 taon ko dito sa Japan, gusto ko rin i-remind yung sarili ko na this is only the beginning. Marami pa akong gustong ma-achieve, maraming places pa akong gustong puntahan, maraming bagay pa akong gustong matutunan, at marami pa akong memories na gusto kong gawin dito. I want to keep growing, I want to keep improving myself, I want to be braver, wiser, and stronger. And habang nandito ako sa Japan, gusto ko sulitin itong chapter na to. Not just by visiting places or trying food, but becoming a better version of myself. Naubos ko talaga lahat at sobrang nabusog ako. Sobrang sarap. Sulit ang bawat higop ng noodles. Napapa-thank you Lord talaga ako. Aside nga sa Ichiran Ramen, trinay ko din ang matcha pudding nila with matcha syrup on top. Sobrang sarap! If matcha lover ka, you feel me. Hindi nakakaumay. Bagay talaga after mong kumain ng ramen para pantay ang lasa ng kinain mo. Kahit busog na nga ako, kakainin ko pa rin ito. Ayan nga, mabilisan ko nga kinain kasi tapos na nga ang asawa ko. At ako na lang hinihintay niya at para makalabas na siya kasama ako.
Sobrang sarap, naubos ko lahat. Thank you, Lord. So, ayun lang for today's vlog. Thank you so much for celebrating this little milestone with me. If you've been here with me since day one, thank you so much. And if you're new here, welcome. Here's to more Japan vlogs and more life updates. Don't forget to like, comment, and follow me. And see you ulit sa next vlog ko. Bye mga langga!